Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano mag-ayos ng stock up na electric fan. Tara, simulan na natin. Mga boss, i-check po muna natin kung may resistance po ang motor mula low speed to high speed. Bago po natin testingin i-plug. Okay. What? Janin. Mga boss, meron po siyang resistance mula low speed hanggang high speed. Great! Ibig sabihin po nito ay buo po ang motor. Ang posible na lang pong sira nito ay ang capacitor o shafting o bushing. That's right! Mga boss, ito pa yung susunod natin i-check. Okay. Tanggalin po natin yung mga fan guard para linisin. Sigurado na po na marumi na po ito. Mga boss, ito po yung itsura ng electric fan kapag wala pong cover at guard. Wow. Alamin po natin kung bakit ayaw po umikot yung motor. Mga boss, stock up na po yung shafting nito. Oh no! Huwag po muna tayo mag-focus sa capacitor. Dahil dito pa lang po sa shafting ay may problema na po tayo. Tanggalan po muna natin ng alikabok yung motor. Natuyuan po ito ng langis dahil po sa alikabok na pumasok sa loob ng motor. Pagkatapos po, ilalagyan po natin ng langis para mapaikot po natin yung shafting. Subukan po muna natin paandarin. Kapag hindi po ito umandar, tsaka na lang po tayo pumunta sa capacitor pagkatapos po sa motor winding. Based on my experience po kasi, kapag sira po ang shafting, bushing, capacitor at motor winding, hindi na po kasi ito pinapagawa ng may-ari. Dahil parehas lang po ang presyo ng repair sa presyo ng bago. Ha? Pukpukin po natin yung shafting para po pumasok yung langis sa loob ng bushing. Pagkatapos po ay sabayan po natin ng pag-ikot yung shafting para po mabilis pong lumuwag. Okay. Ulit-ulitin lang po hanggang lumuwag po ang shafting sa bushing. Lagyan na rin po natin yung mga bushing sa loob. Huwag po masyadong damihan dahil baka po mabasa yung mismong winding. Kahit na po klaseng langis ang gamitin nyo, ay pwede naman po basta hindi po gamit na langis. Dahil mangangamoy po ito tulad ng langis ng makina at motor. Pukpukin po ulit hanggang lumuwag po yung shafting sa bushing. Mga boss, okay na po. Umiikot na po yung shafting. Wow. Check nyo naman po ngayon kung may kalog po ang shafting sa bushing. Wala naman pong kalog. Ibig sabihin po ay okay po ang shafting at bushing nito. Natuyuan lang po talaga ng langis. That's right! Ngayon po ay testingin na po natin. I-plug na po natin. Mga boss, umaandar na po. Yay! Ngayon naman po ay subukan po natin pigilan ng daliri yung shafting. Subukan po natin pigilan sa low speed, medium speed at high speed. Malakas po yung ikot ng shafting. Ibig sabihin po ay wala pong problema yung winding at capacitor. Natuyuan lang po talaga ito ng langis. Oh my God! Pwede nyo na pong sabihin sa nagpagawa kung ano pong findings nyo na sira sa electric fan. Mga boss, hindi po natatapos dito. Bubuksan po natin yung motor para po linisin yung shafting at bushing para sigurado po tayong malinis pati yung loob ng motor. Mga boss, ihiwalay po natin sa kanyang base stand.
Marami po kasing technician na hindi na po nagbubukas ng motor, lalo na po kung umaandar na po ito. Mahilig po silang mag-shortcut at sasabihin po ito ay life hacks. Dapat po sa trabaho natin ay sigurado at pulido at hindi ang kumita lang. At dapat honest po tayo sa mga nagpapagawa po sa atin para umulit po sila magpagawa sa atin. That's right! Mga boss, iwalay po natin yung swing bar sa swing gear. Ayusin na rin po natin yung kanyang gearbox. I-fix po natin ito sa motor mamaya after po natin malinis yung loob ng motor. Mga boss, palitin na rin po itong gearbox. Kaso wala na pong budget pambili ng gearbox, kaya kahit next time na lang daw. Itatali na lang po muna natin ng malaking cable tie. Okay. Mga boss, tanggalin na po natin yung pin sa shop. Tanggalin na po natin yung 4 na screw para mabuksan na po natin yung motor. Itabi lang po muna yung mga screw para po sa pagbabalik mamaya. Dahan-dahanin po ang paghila sa motor cover para hindi po sumama yung bushing. Okay. Ganon din po sa pagtatanggal ng motor winding. Dahan-dahanin din po para hindi po umiwala yung wiring sa winding. Patakan na lamang po natin ng langis yung bushing para hindi natin galawin yung winding. Sa paglilinis po ng shop, tanggalin po muna natin yung mga spacer at washer. Punasan po muna natin ang basahan ng shop. Tanggalin po natin yung kalawang sa shop. Gamit po ang pinakamakinis na sandpaper. Mga boss, i-check po natin kung nakatali pa yung wiring sa winding. Dandahanin lang po at baka mahugot po ang wiring. Dumikit na po yung winding dahil po sa sobrang init ng motor. Oh no! Mga boss, tanggal na po yung pagkatali ng mga wiring. Kaya tatalian na lang po natin ito ng maliit na cable ties. Very good! Medyo malutong na rin po yung wire. Dahil po yan sa sobrang pag-init ng motor.
Pero wag po kayo mag-alala dahil kapag bago po ang electric fan, meron po itong thermal fuse. Kaya nakakasiguro po tayo hindi po masusunog ang motor. Okay. Mga boss, putulin po muna natin yung mga cable ties bago po natin ibalik yung winding sa cover. Ingatan lang pong hindi maipit ang mga wire. Mga boss, dagdagan po natin ng cable tie para hindi maila yung wire. Ibalik na po natin yung winding sa back cover. Mga boss, lihain na po natin yung shafting ng pinong liha. Number 1000 po ang magandang gamitin. Lihain po natin hanggang mawala po ang magaspang at kalawang sa shaft. Huwag niyo po itong gagamitan na magaspang na liha dahil masisira ang shafting at bushing nito. Okay. Mga boss, ngayon po ibalik po natin yung kanyang spacer at washer. Huwag niyo pong pagpalitin yung spacer sa harap sa spacer sa likod. Mag-iiba po kasing spacing ng motor sa stator. Lagyan na po natin ng langis yung bushing. Lagyan na rin po natin ng langis yung shafting bago po ipasok sa bushing. I-check po yung orientation ng motor dahil baka makabit nyo ng baliktad yung gearbox na swing. Oh my God! Kapag magkatapat na po yung butas ng stator sa cover, pukpukin po bahagya yung cover para mai-balance po ang pagkalapat nito. Hilahin po yung shaft para malaman kung tamang spacing ng bushing at shafting. Kung maluwag ay dagdagan lang po natin ng washer. Pukpukin lang po ulit para mai-balance po ang shaft at bushing. Ulit-ulitin lang po hanggang tumining ang ikot ng shaft. Mga boss, okay na po. Ilagay na po natin yung mga screw. Sa paghihigpit po ng screw, pa-cross po ang gawin natin paghihigpit para balance pa rin yung shaft at bushing. Kapag po kasi paikot ang gagawin yung paghigpit, ay sisikip po ang shaft at hindi nyo po maiikot. Oh no! Mga boss, kapag mahigpit na po yung mga screw, pukpukin nyo po ulit hanggang mag-balance
at lumuwag ang pag-ikot ng shafting. Pukpukin po para umayon naman po yung bushing sa shaft. Malaking bagay po ang pagpukpok sa motor cover at sa shafting para mapatining ang ikot ng motor. That's right! Mga boss, okay na po ito. Ibalik na po natin yung snap-on ring. Punasan po natin yung mga tumulong langis. Mga boss, ikabit na rin po natin yung swing bar. Ang last po ay yung wire harnessing. Mga boss, i-plug na po natin para matesting. Lagyan po natin ng tape para makita niyo po yung pag-ikot. Yay! Mga boss, ito pa yung low speed, medium speed, at high speed. Mga boss, ibalik na po natin sa kanyang base stand. Testingin po ulit natin. Ibalik na po natin yung kanyang mga accessories.
Mga boss, sana po nakatulong ang aking video. Mga boss, kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.